Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ang ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais pang pag-ibayuhin ang paglikha ng trabaho sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga Pilipinong may maayos at disenteng hanapbuhay ayon sa Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas lalo pang maging aktibo ang pamahalaan sa aspeto ng job generation. Itong binigyan din ng Malacanang sa kabila ng naitalang magandang resulta ng bagong labor force survey na kung saan ay nasa may 1.42 bilyong trabaho ang nalikha sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na senyalis ito na mas maraming Pilipino ang nakakakita ng oportunidad upang makapaghanap buhay. Ganun pa man, hindi niya natatapos dito ang obligasyon ng pamahalaan upang mas magsumikap at makalikha pa ng trabaho sa ating mga kababayan. Kabilang naman ni Castro sa employment generation efforts ng gobyerno ay ang Life Assistance Program ng DOLE para sa mga manggagawang apektado ng labor violations, habang mayroon ding National Reintegration Network para sa mga balikbayan na OFW, may Digital and Green Skills for Youth in ASEAN Initiative para ihanda ang labor force sa future-ready sectors gaya ng sustainable construction. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Atty. Claire Castro. Ayon sa Pangulo, hindi rito natatapos ang obligasyon ng pamahalaan. Nais niya na gawing mas aktibo pa ang paglikha ng trabaho sa bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan ay tututok muna tayo sa sitwasyon ng mga naapektuhan ng Bagyong Bising at Habagat at kung ano-ano na po ang tulong na naibigay ng ating pamahalaan para sa mga individual na ito. Isa po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga kagawaran na nagbibigay po ng assistance sa mga kababayan natin na naapektuhan ng mga kalamidad tulad na lamang ng bagyo. Upang tayo ay makakuha ng impormasyon ukol sa mga government assistance na ito ay makakasama natin sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asek Dumlao, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong program. Maraming salamat pong muli, Asek, sa pagsama po sa aming programa. Unang-una po, Asek, para sa kaalaman ng ating mga kababayan at batay na rin po sa datos mula sa DSWD, ilan na po ang mga pamilyang apektado ng Bagyong Bising at Habagat, at least po as of this morning? Oo. Steph, as of 6 a.m. this morning, ang total affected families ay nasa mahigit 33,000 na pamilya na po or mahigit 105,000 na mga individuals. Ito po ay mga apektado
89 barangays na matatagpuan po sa Regions 1, 3, Calabarzon, and the Cordillera Administrative Division. Total po, nabanggit nyo na po yung mga rehiyon po na pinaka-apektado po nitong bagyong Bising at Habagat. Paano na po nakikipag-coordinate ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan na nasasakupan ng mga rehiyong ito? Well, as pamamagitan po ng aming mga field offices, nakikipag-ugnayan tayo sa mga local government units upang matiyak na yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan na po ng bagyong Bising at ng Habagat ay mapahatiran po natin ng agarang tulong. And speaking of that, ASEC, ano-ano na po yung mga tulong na naibigay ng ating pamahalaan para sa mga affected families po nitong kalamidad? ASEC? Yes, Seth, batay po doon sa aming 6 a.m. monitoring, ang total cost of humanitarian assistance na naipahatid na po ng DSWD ay nagkakahalaga na ng mahigit 8.4 million pesos. At yan po ay binubuo ng mga family food packs at mga non-food items. Kagaya ng mga family kits, hygiene kits, kitchen kits, mga laminated sacks. Gayon din po yung mga sleeping kits. And of course, patuloy pa rin naman po tayong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para matukoy kung may mga karagdagang tulong na maaari pa po nating ma-involve sa ating mga kababayang naapektuhan. Of course, ito ay alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung pong kapanatagan ng mga kababayan natin na naapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad. Ano-ano naman po, bukod po dun sa mga local government units po na nandun sa mga regions po na pinaka-apektado po nitong mga pag-ulan, nitong mga nakarang araw at siguro maging yung mga susunod na araw kasi maulan pa rin po hanggang ngayon, ASEC. Ano-ano naman po yung iba pang mga kagawaran ng ating pamahalaan na kumbaga may koordinasyon po sa DSWD para mabilis na makabangon yung ating mga kababayan na naging apektado ng nagdaang bagyo maging ng Habagat? Well, syempre ang pangunahin natin na ahensya na kausap at kasama sa pagmumonitor ay yung Office of Civil Defense. Dahil ang OCD po yung Secretariat ng NDRIMC. At ang DSWD nga po, being the vice chairperson of the response cluster, ay talagang nakikipag-ugnayan tayo sa kanila. In fact, sa mga ganito nga pong pagkakataon, ang DSWD personnel po natin ay nagre-report doon po sa command center na matatagpuan po dyan sa NDRIMC. Again, ginagawa natin ito para maging seamless, efficient, and mabilis yung ating pong koordinasyon. Gayon na rin po yung ating monitoring at pag-uulat hinggil nga po sa mga naapektuhan at gayon din po doon sa mga response efforts na isinasagawa po ng ating kagawaran at ng iba pang ahensya ng ating pong pamahalaan na kabilang doon po sa response cluster sa ilalim ng NDRIMC. Nabanggit ko na rin naman kanina yung ating din namang koordinasyon with the local government units yung sinasagawa rin po sa ating mga field offices and of course other members of the local offices. ASEC, ano-ano na lamang po ang mga paalala ng DSWD sa ating mga kababayan na apektado ng mga nagdaang kalamidad? Well, of course, ang lagi nating paalala sa ating mga kababayan ay to remain vigilant and makinig po tayo sa mga advisories o mga paalala ng ating pong mga lokal na pamahalaan upang una, maproteksyonan po ang ating pong mga buhay, ang ating mga pag-aari, ang kayo din po, hindi na po nila kinakailangan na mag-alala on the assistance from the government sapagkat gaya na nga na nabanggit ko, ang DSWD naman po ay handa na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mag-extend ng kaukulang tulong bilang bahagi na rin ng ating mandato na magbahagi ng augmentation support sa mga local government units. So,
Again, inuulit ko po na magiging mapagmansyan po tayo, makinig po sa mga paalala at abiso ng ating pong mga local officials. Hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong oras dahil alam po namin na abala po kayo ngayon sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat pong muli, Asek Dumlao, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa DSWD para tayo rin makapagpahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan, hindi nga po sa isinasagawa natin na mga disaster response efforts. Magandang tanghali po muli at mabuhay po kayo. At atin po nakasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tutungo na tayo muli sa ating pagbabalita. Department of Foreign Affairs o DFA patuloy ang pagmomonitor sa pag-rescue ng iba pang mga Pinoy seafarers na lulan ng Eternity Sea cargo ship na pinalubog ng Houthi rebels sa Red Sea. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Patuloy ang isinasagawang monitoring ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong napabilang sa lumubog na Eternity Sea cargo ship sa Red Sea. Patay sa pinakauling tala ng DFA, nasa 5 sa 21 Pilipinong marino kasama ang kapitan nito ng barko ang nasagip sa patuloy na rescue operations na isinasagawa sa palibot ng naturang barko. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega na may mga naitala ng 2 casualties sa nasabing insidente at patuloy pa nila bineberipika ang nationalities ng mga ito. Sa muling siniguro ng Department of Foreign Affairs na patuloy nilang tututukan ng ating mga kababayang hinahanap pa at ang pagbibigay ng mga tulong sa mga nasagip na Pinoy seafarers. Yan muna ang pinakuling balita mula dito sa Department of Foreign Affairs. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na ulat, Pilipinas at Denmark mas pinaigting ang proteksyon sa mga Pinoy seafarers sa gitna ng pag-atake ng mga Houthi sa Red Sea. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Bea Gaza de Guzman. Pinaigting palalo ng Pilipinas at Denmark ang kolaborasyon nito sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga Filipino seafarers sa gitna ito ng panganib ng Houthi attack sa Red Sea. Ito ang iniulat ni Department of Foreign Affairs o DFA Assistant Secretary ASEC Robert Ferrer Jr. sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. In the Red Sea now, which is facing a crisis again because of the Houthi attacks, we look forward to cooperating and working with the Danish government kung meron po silang ships flying the Red Sea in together with DMW, ensuring that the rights and welfare of our seafarers are protected and promoted. Sa ngayon, ani ASEC Ferrer, tinututukan ng Department of Migrant Workers o DMW kasama ng Maritime Industry Authority o Marina at Department of Foreign Affairs o DFA ang pangangasiwa sa pagtugon ng pamahalaan ng Pilipinas sa Tripartite Maritime Council. Sinisikap ng Tripartite Maritime Council na balansehin ang interes ng global economy sa Red Sea habang binibigyang proteksyon din ng mga Pinoy seafarers. At kung may mamatay, pasugatan, kailangan ng benefits, sila po yung parang police body. I repeat, Tripartite Maritime Council. Kasi lahat po ng stakeholders nandyan po yan sa council na yan. Batay sa datos ng pamahalaan, mayroong 10,000 Pinoy seafarers na nagtatrabaho sa Danish flagships. Batid na 2 foreign flagged vessels sa kaya mga tripulanteng Pinoy ang inatake ng mga Houthi kamakailan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, mas malalim na investigasyon kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero dapat isagawa ayon sa Malacanang. Ang kabuang ulat hahatid sa atin ni Raquel Bayan.
Nakikita ng Malacanang ang pangangailangan na magkaroon ng mas malalim at mas malawak na investigasyon kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na base sa natanggap nilang intel report, posible mayroong kaugnayan ng ilang personalidad na sangkot sa war on drugs ng Duterte administration sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng investigasyon upang matukoy ang buong lawak ng insidente. Paglilinaw naman ni Castro, wala silang deklarasyon na mayroon ng guilty sa pangyayari. Buo lamang anya ang paninindigan ni Pangulo Marcos na maibigay ang hustisya sa mga biktima. Okay, kung ganyan po ang nakikita sa mga investigasyon, mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, Philippine National Police o PNP bukas na gawing state witness ng mga pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Bukas ang Philippine National Police sa gawing state witness sa nasa 15 pulis na nakapailalim sa restricted custody matapos na masangkot sa kaso ng mga nawawalan sa bungero. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, bagaman malaki may tutulong nito sa tinatakbo ng kanilang investigasyon, kaya pa rin nilang marisolba ang kaso sa ibang paraan. Una nang inihayag ng National Police Commission o NAPOLCOM na may mga lumalapit na sa kanila para magsabi ng kanilang mga nalalaman matapos ang pagdantad ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Magunitang ang 15 pulis ay kabilang sa mga ibibinyag ni Patidongan na nakalista umano sa payola mula sa business tycoon na si Charlie Atong Ang na siyang itinuturo ng mga utak sa pagkawala at pagkamatay ng mga sabungero. Samantala, nakatakdang pangunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang inisyal na pagsisid sa ilang lugar kung saan sinasabing itinapon ng labi ng mga nawawalang sabungero. Mula sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, DepEd Secretary Arsenio Balisacan binigyang diin na kailangan pa rin ng masusing pag-aaral tungkol sa pagbubuwis sa mga online gambling operations. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepEd Secretary Arsenio Balisacan na pinag-aaralan pa ngayon ng economic managers ang tungkol sa usapin ng pagpapataw ng buwis o pagre-regulate sa online gambling. Ayon kay Balisacan, sa ngayon ay wala pang opisyal na posisyon ng DepEd patungkol sa naturang usapin dahil kailangan pa nilang pag-aralang mabuti ang issue. Pero aminado ang kalihim na kailangan na nilang maglabas agad ng posisyon dito dahil nagiging nakakabahala na ang paglaganap ng online gambling lalo na matapos ang pagban ng mga pogo. Pinahayag ni Balisacan na isang social issue ang gambling o ang pagsusugal at kailangan itong epektibong i-regulate. Mas mainam rin anyang hintayin ang direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa usapin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Balisacan. There hasn't come up yet with the position. We have not been asked, but we also have look at the issues yet. But eventually, because it's becoming a concern, the proliferation, I think, after the banning of Pogo is concerning. I think it has to be a government decision. We should hear from the President that the President must have to make lead us in so far as the guidance concerned. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagkakasabat ng smuggled rice sa Cebu, isang patunay na epektibo ang anti-agricultural sabotage law ayon sa Quezon Province Solon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Ipinahayag ni Quezon Representative Mark Enverga na ang pagkakasabat sa 38 million pesos na halaga ng smuggled rice sa Cebu ay isang matibay na patunay na epektibo at may ngipin ng RA 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Kasunod dito ng kauna-unahang enforcement operation ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council mula ng lagdaan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang batas. Umaasa naman si Enverga na isa sa mga may akda ng batas at nagsilbing House Committee on Agriculture and Food Chair noong 19th Congress na magsilbi itong matinding babala sa mga smugglers na tapos na ang panahon ng pananamantala at hindi na nila basta-basta maloloko ang sistema at ang ating mga magsasaka. Kasabay nito ay pinapurihan ni Enverga ang mga operatiba ng AAES, mga alagad ng batas at DOJ sa kanilang mahusay na intelligence work at operasyon na nagresulta sa pagkakasabat ng smuggled na bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Finance at Organization for Economic Cooperation and Development magkatuwang sa pagtuklas ng mas mainam na investment opportunities sa Pilipinas. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Magkatuwang ang Department of Finance at ang Economic Cooperation and Development Organization sa pagsasagawa ng workshop na layong tuklasin at paunlarin ang ligtas na investment opportunities sa Pilipinas. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay ng dalawang panig ang mga polisiya sa pamumuhunan, pagdaloy ng kapital at mga epektibong gawain mula sa iba't ibang bansa na maaaring gawing modelo ng Pilipinas. Layon nitong makabuo ng mas matatag na polisiya upang mapalakas ang foreign investment sa bansa. Ang OECD ay isang pandaigdigang organisasyon na nakikipagtulungan sa mga policymakers at stakeholders. Layunin nitong maglatag ng mga international na pamantayan para sa mas mahusay na pagresolba sa mga isyong panlipunan at pang-ekonomiya. Dumalo sa naturang event ang mga kinatawan mula sa pamahalaan pati na rin ang mga eksperto sa larangan ng investment, economic policy, national security at development. Nagindan ito upang talakayin ang mga kaalaman at makabuo ng mga konkretong hakbang para sa mas epektibong pagpapatupad ng investment screening mechanism ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, National Council on Disability Affairs o NCDA nakatutok na sa panibagong insidente sa bus ng PWD na si Makmak. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nagpahayag ng pag-aalala ang National Council on Disability Affairs o NCDA sa panibagong insidente sa bus na kinasangkutan ni Makmak, ang isang pasaherong may psychosocial disability. Si Makmak ang parehong individual na nasama sa viral video noong Hunyo sa loob ng isang Precious Grace bus at sa bagong insidente, nakagat nito ang isang konduktor habang sakay naman ng Metrolink bus. Dahil dito ay giniit ng NCDA ang pangangailangan ng rights-based na tugon para sa mga taong may psychosocial disability. Nakikipag-ugnay naman umano ang ahensya sa DSWD, DOH at maging sa DOTR para bumuo na ng mas inklusibong sistema. Kasunod nito ay nanawagan naman ng NCDA sa publiko na tratuhin ng may respeto at malasakit ang mga individual na may psychosocial disability. Mula sa NCDA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Health o DOH
Formal nang binuksan sa lalawigan ng Pampanga ang Advanced Specialty Centers para sa Orthopedic, Trauma at Burn Care. Ang kabuang ulati hahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Formal nang binuksan ng Department of Health o DOH ang dalawang makabagong specialty centers para sa orthopedic at trauma care sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa Pampanga. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, tampok sa bagong pasilidad ang state-of-the-art integrated operating rooms, robotic surgical systems at digital diagnostic tools gaya ng CT scan, Doppler ultrasound at arthroscopy. May 125-bed capacity critical care units at 3 operating theaters na may kakayahang mag-live video consultation para sa mga espesyalistang doktor sa iba't ibang lugar. Layunin ng proyektong ito na gawing mabilis, ligtas at abot kamay ang dekalidad na operasyon at paggamot sa mga pasyenteng may orthopedic at trauma cases. Libre ang basic accommodation gaya ng ibang pampublikong ospital. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan ng DOH ang digitalisasyon ng serbisyong medikal upang mapalapit ito sa mga malalayong komunidad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, expanded 4PH program ng pamahalaan nakakuha ng 250,000 housing commitment mula sa private developers. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ray Ferrer. Mahigit 250,000 socialized housing units ang inaasahang may tatayo sa iba't ibang panig ng bansa sa mga susunod na taon. Ito'y matapos ipangako ng 42 private developers ang housing units bilang suporta sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa liham na pinadala kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling ng 4 na pinakamalalaking developers group sa bansa, kanilang inilatag ang libo-libong target ng mga home builder sa kanilang hanay. Kabilang sa nagpahayag ng suporta sa programa ay ang Chamber of Real Estate and Builders Association Incorporated, National Real Estate Association, Organization of Socialized and Economic Housing Developers of the Philippines at ang Subdivision and Housing Developers Association Incorporated. Pinuri din ng grupo ang mga planong pagpapabilis ng mga proseso para sa socialized housing at ang pagsulong sa pagpapatupad ng housing one-stop processing centers. Kumpiyansa ang mga developers na nasa tamang direksyon ang DHSUD na makakamit ang large-scale, inclusive at sustainable housing solution para sa pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Philippine Handloom Weaving Center inlunsad ng DOST Philippine Textile Research Institute. Ang kabuang ulati hahatid naman sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine. Mula sa pangunguna ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology, inilunsad ang Philippine Handloom Weaving Center. Layo nitong matulungan ang industriya ng tela sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman sa pagtatanim, paghahabi at pagbebenta ng mga handloom woven products. Inilunsad din ang weaving training and technical support, quality assessment and standards and development, advanced handloom engineering, digital weave design, sustainable fiber development at product testing para suportahan ang community-based weaving enterprise. Nais din na maipakilala ng DOST-PTRI ang paggamit ng saluyot, hyacinth at bakong sa paggawa ng tela sa bansa. Narito ang pahayag ni Senator Loren Legarda. For weaves, because weaves can be anything, but the utilization of what is indigenous to the Philippines and to be able to provide livelihood. Yes, we welcome Mayor Lani. I actually greeted you. No need for sorry. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto,
eksperto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025. Sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Nabiling palay ng National Food Authority o NFA sa mga magsasaka noong nakaraang anihan, umabot sa 3% ng kabuang ani sa rehiyon 1. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agarop 3% iti total production iti palay tinagatang ti National Food Authority dito Region 1 itay napalabas nga panagaapit iti pagay. Deta ti kinunani NFA Regional Economist Eunice Abalos kalpasan nga nairaman pa yan iti supply para iti benteng bigas meron na program ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti panagatang da iti irik. Kunana nga namnamaan da nga ngumatupay iti target procurement iti umay nga tawan gapoy tinaypasa nga amendment iti rice tarification law ngumato iti 15 days buffer stock manipod iti 9 days buffer stock iti target da. Malaik ti data kinuna ni Abalos ang nagbalinan nga standard ti presyo ti irik iti National Food Authority gapot ti presyo ti procurement nga isuswat da ket isumatan ti kang rona na susurutan dagiti negosyante itagdama addan ti 24 pesos per kilo iti presyo ti NFA iti panagatang da manipod kadagiti Manalon. Manipod diti syudad ti Lawag. Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Inflation rate ng La Union muling bumaba noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Narito si Glenda Sarak para sa balita.
Kimapsot inflation rate tila Union idi Hunyo ti agdama atawan kas maibasar iti report ti Philippine Statistics Authority na PSA. Sigon iti PSA la Union na record ti 1.4% a headline inflation ti probinsya idi Hunyo. Nabababa ni ikumpara iti 1.7% idi Mayo. Nabababa pa ida ito ni ikumpara iti 4.2% idi Hunyo tinapalabas atawan. Nagresulta ito iti average inflation rate manipod Enero aginggat Hunyo ti agdama atawan 1.8%. Inlawlawag ti PSA at ipanagbabat inflation rate ti probinsya iti Hunyo kat resulta tinabumbuntog nga annual increment iti index iti food and non-alcoholic beverages 1.0%. Kabayatan na bimuntog matlang ti inflation rate ti La Union iti bottom 30% income household iti Hunyo 1.1%, manipod iti 1.5% iti Mayo. Anang itunda iti provincial average inflation manipod Enero aginggat Hunyo itrayto yung income group 1.8%. Manipod aggool La Union, Glenda Bakungan, Sarak para ita Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 35 youth groups ng lungsod ng Borongan na pasok sa Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund Round 2 sumailalim sa Orientation at Financial Management Workshop. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Iginpailaram in Orientation and Financial Management Workshop ang 35 ihapin youth group sa siyudad han Borongan ng inisyal na kinarawat ang IRA project proposals para han Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund YCAF Round 2. Agin dumaran lokal nga pamunan ng siyudad ipinagyan BP YCAF Project Implementation Team agin buhat ang Domasower Hotel and Restaurant Function Room han Julio 7 nga da 8. Hining nga workshop ginhamis ang project proposals sa nasabing nga youth groups nga may kalabutan innovative ug sustainable nga mga pamaagi nga may de-impact na pagsurapan epektuang climate change kundi kada grupo in makarawat in 50,000 pesos nga rin 140,000 pesos ang gratis ang Bloomberg Philanthropies YCAF. Nga digin sa liwat workshop ang rekisitos at kinahanglan akumplisaron ng youth group sa mga kagrastuhan ng IRA proyekto nga nan pagpreparar ang liquidation reports. Ining youth groups nga napartisipar hining inisyatiba ng kadaman senior ug high school students nga nan mga kaapian sangguniang kabataan han syudad. Tikang syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Temporary closure ipinatupad sa Canigao Island sa lungsod sa Matalom, Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jevic Epiz. Gipasabot sa Tourism Office sa lungsod sa Matalom, probinsya sa Leyte nga nagpadayon karon ang temporary closure sa isla sa Canigao nga gisugda ni ato Hulyo 1 hangtod 15, 2025 pinasubay sa Municipal Ordinance No. 4-2023. Matud pa kang Leonardo Penpenia, Tourism Officer sa lungsod sa Matalom, nga naasoy nga lakang sa LGU gitumong alang sa restoration ug maintenance sa isla aron mapreserbar ang natural nga kahimtang sa palibot ug masiguro ang sustainability sa lugar. Dugang pa sa opisyal nga dunay paghimuon nga general clean-up activity karong adlaw nga pagapangunahan sa mga opisyal sa lungsod, mga barangay official, LGU employees katambayayong ang national line agencies o guban pang sektor. Gipahimangnuan ang tanan nga dili una tugutan sa pag-adto sa isla sa naasoy nga mga petsa, lakip na ang mga lokal ug langyaw nga turista, negosyante ug mga mananagat. Mubalik ang operasyon sa Canigao Island karong Hulyo 16, 2025. Gipasalamatan sa lokal nga panggamahanan sa Matalom sa pagpanguna ni Mayor Elvira Pahulio ang pagsabot og kooperasyon sa tanan aron mapadayon ang karindot o katahom sa isla sa Canigao. Gikan sa Sugod Southern Leyte, Jevic Epis, Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epiz mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, 1,000 pesos na social pension para lamang sa mga indigent senior citizen. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Subling giklaro sa Department of Social Welfare and Development kadto sa publiko ang gabayan kalabot sa mga qualification aron nga maapil sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program. Sumala sa DSWD, dili tuhuan ang post sa mga social media nga nagaingon nga tanan nga mga senior citizen makadawat og pension ilawom sa Universal Social Pension Bill. Ang social pension usa ka programa ilawom sa Republic Act No. 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Di na mga indigent ka mga senior citizen makadawat kinig 500 pesos matag bulan aron nga makatabang sa ilang pagkaon ingon man sa ilang tambal. Gihimo na kini nga 1,000 pesos pinagi sa Republic Act No. 11916 o an act increasing the social pension of senior citizens. Sa Region 10 adunay 231,585 ka mga benepisyaryo nga apil sa maong programa. Gipasabot sa DSWD nga lahi ang social pension program sa Universal Social Pension Bill. Wala sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 68 4-piece beneficiaries hired on the spot sa ginanap na Livelihood and Employment Caravan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Zamboanga City. Narito si Shirley Espino para sa balita. Alcanza na 68 Eliaman hire on the spot durante el Livelihood and Employment Caravan del Department of Social Welfare and Development junto con el Department of Labor and Employment y Public Employment Service Office na siyudad de Zamboanga. El mag-aplikante ang mga benepisyaryo del Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps del DSWD. Objeto de la actividad que conducía también na otras parte del rehiyon amo para dar oportunidad de trabajo con el mga 4Ps beneficiary que ay gradua o ya gradua yan na programa ng gobyerno por medio de mga oportunidad de trabajo y para na busca vida. Alcanza na 15 mga kompanya ella participa na aktibidad y ofrece trabajo con el más de 600 mga aplikante. Desde na Orpis Zamboanga iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Miyembro ng New People's Army o NPA patay matapos ang engkwentro sa hinterland area sa Butuan City. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Hake. Malampusong na-neutralize sa 29th Infantry Battalion o Bus Operational Control sa 901st Infantry Brigade 4th Infantry Division ang usa ka miyembro sa New People's Army o NPA ug nakuhaan sa duha ka high-powered firearms atol sa sunod-sunod nga engkwentro sa hinterland sa Sitio Banbanon, Barangay Pianing, Butuan City, Baguhay lamang. Unang nahitabo ang engkwentro mga alas 5:20 sa buntag samtang ang mga operating troops niresponde sa taho gikan sa nagpakabana nga mga residente kalabot sa presensya sa mga armadong tawo nga nagpahigayon og extortion activities ug recruitment attempts sa lugar. Milungtad og duha ka minuto ang engkwentro, una nakaikyas ang nahibiling NPA ug miresulta kini sa pagkasikop sa usa ka M16 rifle. Sa labing laing bahin, mga alas 7:30 sa buntag sa samang adlaw,
Samtang nagpahigayon og pursuit operations, nahitabo usab ang laing enkwentro nga milungtad og 5 ka minuto nga may resulta sa kamatayon sa usa ka miyembro sa NPA og nakuha ang usa ka R4 rifle. Sigon ni Lieutenant Colonel Mark S. Tabon, commanding officer sa 29th IB, nga ang mga malampuson nga operasyon sa tukma sa panahon og tukma ang impormasyon nga gihatag sa mga lokal nagpakita sa ilang makanunayon nga suporta sa mga paningkamot sa kalinaw og seguridad sa gobyerno dami na sa pagtapos sa lokal nga armadong panagsangka sa komunista. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Diana Rahake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, PhilHealth Iligan City and Lanao del Norte. Hinihikayat ang publiko na magpakonsulta. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Nag-auhag ang PhilHealth Iligan City and Lanao del Norte sa publiko, ilabi na sa ilang mga miyembro nga magpakonsulta og pahimuslan ang libreng konsultasyon, laboratory services ug piniling tambal nga gihatag sa mga accredited nga konsulta providers sa tibok probinsya ug dakbayan. Matud ni Local Health Insurance Office OIC Patrick Peñaranda, adunay kapin sa 40 ka konsulta providers sa Lanao del Norte ug Iligan City nga andam mo dawat sa mga miyembro alang sa libreng serbisyong medikal. Dugang pa ni Peñaranda, abli kini nga mga serbisyo dili lang para sa mga kasamtangang miyembro apan apil usab ang mga wala pa nakaparehistro sa PhilHealth. Tumong sa programa nga mapalapad ang mga benepisyo sa ahensya ug maduol pa ang serbisyong panglawas sa mga daghang katawhan, lakip na ang mas halapad nga coverage alang sa outpatient care, libreng check-up, laboratorio ug piniling tambal. Kiniisip tubag sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga masiguro nga maabot ug masinati sa matag Pilipino ang serbisyo medikal sa gobyerno. Gipalig-on sa PhilHealth ang pasalig nga walay Pilipinong biyaan pag-abot sa serbisyo medikal subay sa tumong sa bagong Pilipinas alang sa usa ka mas inklusibo ug makatawhanong katilingban. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo ngayon sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, mapapakinggan na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Nanawagan sa international community ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Finance o DOF para sa agarang reforma ng international finance o financial architecture upang makapagbigay ng karampatang suporta sa mga middle-income countries. Sa gitna pa rin ito ng mga pandaigdigang pinansyal na hamon. Ginawa ni International Finance Group Undersecretary Joven Balbosa ang panawagan sa 4th International Conference on Financing for Development o FFD4 sa Spain kamakailan. Dinaluhan ito ng ilang heads of state, ministers, maging ng mga senior officials mula sa international organizations, civil society, business sector at local authorities. Tinalakay ng mga ito ang reforma sa lahat ng antas ng financing at mga hakbang sa pagdugon sa mga hamong humahadlang sa pagkamit ng Sustainable Development Goals o SDGs. Sa naturang aktibidad na banggit ni Balbosa na kailangan ng suporta ng mga bansa hindi lamang sa gross domestic product o GDP ng mga ito, bagkus maging sa mas inklusibong approach sa international cooperation at access sa development finance. Binigyan din ni Balbosa ang kahalagahan ng Official Development Assistance o ODA at ang readily available na climate finance bilang karagdagang suporta. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakikipagtulungan ngayon ang Department of Energy o DOE sa ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang tulungan ang mga kabataan na magiging instrumento ng pagtataguyod ng energy efficiency at power conservation. Sa Bagong Pilipinas Ngayon briefing, sinabi ni DOE Energy Utilization and Management Bureau Director Patrick Aquino na sinimulan na nila ang Mall Caravan para sa kampanyang You Have the Power campaign. Ani Aquino, isasagawa ang caravan sa mga mall sa Metro Manila at iba pang mall sa buong bansa hanggang Setyembre. Sa caravan, pwedeng makilahok sa games at mag-showcase sa mga gallery na may temang energy conservation. Pag-uulat pa ni Aquino, ilang ahensya ng gobyerno ang patuloy na tumutupad sa Government and Energy Management Program ng Malacanang na layuning bawasan ang power at fuel consumption ng gobyerno sa 10% kada buwan. Anya nakalikha ang programa ng savings para sa pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsimula na ang distribusyon ng Smart Communications Incorporated ng libreng mobile SIM cards na mayroong monthly data allocation para sa mga estudyante at guro sa liblib na lugar. Kabahagi ito ng hakbang ng pamahalaan na palawigin ang international access sa geographically isolated and disadvantaged o internet access sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs. Ang 3 billion pesos Bayanihan SIM program na pinangungunahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ay layong makapaghatid ng mobile data connectivity sa mga mag-aaral at guro sa public elementary at high schools na nasa mga underserved community. Payag ni Smart COO Anastasio Boy Martirez sa pamamagitan ng Bayanihan SIM Initiative, nakatutulong sila sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga estudyante, pagbibigay access sa komunikasyon ng mag-anak at paghatid ng mga mamamayan sa digital services. Sa ilalim ng programa, nilalagyan ng load ang mga TNT SIM card ng 25GB na libreng data kada buwan sa loob ng 1 taon. Isinagawa ang initial na rollout sa Masinloc, Zambales, partikular sa Bani National High School, Coto Annex, Coto Elementary School at Mandaloy Elementary School. Pinondohan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA, nais ng 3 billion pesos project na mamigay ng online ng 1 million SIM cards na nagbebenepisyo sa 5 milyong mga Pilipino kasama ang mga estudyante, guro at pamilya na nasa GIDAs.
Umaasa ang DICT na maipamigay ang 1 million SIM cards na magsisimula sa 600,000 na mga benepisyaryo ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. As of July 10, 2025, narito naman ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi. Ang United States dollar ay nasa 56 pesos 57 centavos, Japan yen 39 centavos, Singapore dollar 44 pesos 20 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 7 pesos 88 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 21 centavos, United Kingdom pound 76 pesos 89 centavos, European Monetary Union euro 66 pesos 32 centavos, Canada dollar 41 pesos 34 centavos at Saudi Arabia rial 15 pesos 8 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Lumapit ang San Miguel sa kanilang mga veteranong players na sina Chris Ross at Junmar Fajardo para lusutan ang Barangay Ginebra 100-93 sa Game 7 ng kanilang PBA Philippine Cup Semifinals na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong Miyerkules. Tinulungan ni Ross na hindi nakapaglaro noong Game 6 ang Beermen sa pagbabalik nila sa 4th period kung saan nagawa niya ang 10 sa kanyang kabuuang 19 na puntos kasama pa ang 4 na steals at 3 assists sa kanyang kabuuang 7 assists. Sa kabilang banda, nakapagrehistro si Fajardo ng double-double na may 21 puntos at 19 na rebounds, sahog pa ang 3 assists, 2 blocks at 1 steal. Bukod kay Ross at Fajardo, nakapagtala si CJ Perez ng 15 puntos habang nagdagdag si Mo Tautua ng 14 na puntos. Nasayang naman ang 22 puntos na naitala ni Jamie Malonzo, pati na rin ang tig 16 na puntos ni na Scotty Thompson at RJ Abarientos.
Dahil sa panalo, pasok sa finals ang Beermen kung saan makakatapat nila ang Talk and Text na layuning kunin ang kanilang ikatlong titulo ngayong season para makumpleto ang Grand Slam. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinunyag ni bagong Philippine Sports Commission o PSC Chairman Patrick Gregorio nitong Martes na makakatanggap ang mga national athlete at coach ng dagdag sa kanilang allowance bilang parte ng bagong inisyatibo ng kagawaran. Sa PSC General Assembly, sinabi ni Gregorio na madadagdagan ng 5,000 piso across the board ang national athletes at coaches simula itong darating na Agosto. Sinabi ni Gregorio na isinantabi na ang budget para sa increase, subalit maliit pa ito para sa kaligayahan, kumpiyansa at motibasyon na binibigay sa mga atleta. Bukod sa dagdag sa kanilang allowance, gagawa din ng PSC ng agarang interbensyon para mapadali ang training tracksuit procurement. Paglalagay ng panibagong concessionaire para sa mga atleta sa pasilidad ng PSC, 24/7 help desk para suportahan ang mga atleta, pag-aproba ng Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Philippine Sports Training Center at pagsasaayos ng pagbibigay ng allowance. Ibinunyag din ni Gregorio ang kanyang prioridad sa ilalim ng kanyang liderato, ang pagpapahusay ng kapakanan ng mga atleta, professionalizing sport governance at facilities management at pagpapalakas ng turismo sa palakasan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binuksan ng Alas Pilipinas men's team ang kanilang kampanya sa unang leg ng Southeast Asian o CV League sa pamamagitan ng 25-17, 25-23 at 25-19 panalo laban sa Vietnam sa larong ginanap sa Candon City Arena sa lalawigan ng Ilocos Sur nitong Miyerkules. Tabla ang Pilipinas at Vietnam, 19-all sa third set, bago sunod-sunod ang mga error ng Vietnam sa huling sandali ng laban. Nagpakawala si Buds Budin ng 2 puntos para sa Pilipinas sa 5-0 run ng alas, kasama na ang huling puntos para selyuhan ang panalo. Pinangunahan naman ni Leo Ordiales ang Alas Pilipinas sa natipon nitong game high na 20 puntos, lahat ay nanggaling sa attacks. Nagtapos naman si Budin ng may 16 na puntos galing sa 12 attacks at 4 na blocks. Nanguna naman si Ngoc Thuan Nguyen para sa Vietnam na may 13 puntos mula sa 11 attacks, 1 block at 1 service ace. Susunod na mga kalaban ng Pilipinas ay ang Thailand itong Huwebes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inangkin ng Colegio de San Juan de Letran ang top spot sa NCAA bracket ng PhilOil Eco-Oil Preseason Tournament pagkarang talunin ang karibal na San Beda University 75-68 sa larong ginanap sa PhilOil Eco-Oil Center sa San Juan nitong Miyerkules. Dehado ang Red Lions 66-69, may 1 minuto at 48 segundo na lamang ang nalalabi sa fourth period bago ang back-to-back baskets mula kay Peter Rosilio at Mark Denver Omega para palawigin ang agwat ng Knights. May 40 segundo na lamang ang natitira sa oras. Sinelyuhan naman ni Jimboy Estrada ang panalo mula sa free throw kahit nakapasok ng basket sa huli si ZJ Etule para sa Menjola Crew. Nagliyab si Estrada mula sa field kung saan perpekto ang shooting nito, 11 of 11 two-pointers bukod pa sa 4 na rebounds
para makalikom ng 24 na puntos habang nagtapos na may 15 puntos, 7 assists at 2 rebounds si Jonathan Malalili, kung saan natapos ng Intramuros crew ang elimination round ng may 8-1 record. Sinabi ni Letran head coach na ang mahalaga sa kanila ay makakuha ng karanasan para madala nila ito sa NCAA. Pinangunahan naman ni Jomel Puno ang Red Lions sa nagawa nitong 17 puntos, 5 rebounds at 1 assist habang nagambag sina Yukian Andrada at Nigel Gonzalez ng tig-12 puntos bawat isa para sa talo ng San Beda. Sa naunang laban, tinalo ng De La Salle College of St. Benilde ang Lyceum of the Philippines University 100-93 para magtapos din ng may 8-1 record. Subalit dahil sa panalo ng Letran kontra Benilde, nakuha ng Knights ang top spot at makakatapat ang National University sa quarterfinals na nakatakda sa Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, naghahanda ang Strong Group Athletics Pilipinas para sa mabigat na pagdedepensa sa kanilang titulo sa 2025 William Jones Cup sa gitna ng maiksing panahon para makapaghanda at mas nakapaghanda ang mga kalaban sa torneo. Nananatiling kumpiyansa naman si head coach Charles Chiu sa kanyang koponan dahil karamihan sa players ay sila din ang nakakuha ng kampyonato nitong huling edisyon ng torneo. Unang masusubukan ang Strong Group kontra Chinese Taipei itong darating na linggo, Hulyo 13. Sa pakikipag-ugnayan ni Coach Chiu sa mga reporters nitong Miyerkules, binigyan din niya na importante ang pagbabalik ng mga player na pinangunahan ng Pilipinas sa titulo ng Jones Cup nitong nakalipas na taon para sa kanilang hangaring makuha muli ito ngayong taon. Nagbabalik sa koponan ang mga local standout na sina Kiefer Ravena, Jason Brickman, Dave Ildefonso, Renz Abando, Angelo Kawami, Jeyo Chu at reigning NCAA Most Valuable Player Allen Liwag. Sinabi ni Ravena na dahil sila ang defending champions, mayroon silang kailangang patunayan at yan ang motibasyon nila ngayon. Kumpiyansa din naman sa koponan sina Brickman at Abando lalo na sa kanilang unang laban kontra Chinese Taipei A. Sa panig naman ni Ildefonso, nagpapasalamat siya sa oportunidad na makapaglaro muli sa Strong Group sa ilalim ni Coach Chiu. Maglalaro ng 8 laban ang Strong Group sa loob ng 8 araw para sa kanilang pagdepensa sa titulo sa Jones Cup. Pagkatapos ng kanilang unang laban kontra Chinese Taipei A, makatapat ng Strong Group ang Under-25 Akatsuki Squad ng Japan, Qatar, Australia, Chinese Taipei B, Malaysia, Bahrain at ang United Arab Emirates. Tatakbo ang 2025 William Jones Cup mula Hulyo 12 hanggang 20, nagaganapin sa Xinjiang Gymnasium sa New Taipei City sa Taiwan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase.
Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anvidal, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu-halu-halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Kung ang seasoned at veteran journalist na si Jessica Soho ang tatanungin kung pwede ba siyang maging housemate sa loob ng bahay ni Kuya, sabi niya game raw itong maging housemate pero meron siyang isang hiling o request. Sa nakarang episode ng Kapuso Mo, Jessica Soho, ipinalabas ang pagbisita ni Jessica sa Pinoy Big Brother house kung saan nakausap din niya si Big Brother. Tinanong ni Kuya si Jessica kung payag siyang maging housemate. Natawang sagot dyan ng premiadong journalist. Sabi niya, quote and unquote, "Wag lang today, wag lang this week, Kuya. Ang dami kong gagawin. Pwede mo akong ikulong sa PBB house in some other time. Wag lang this week," anya pa. At sabi naman ni Kuya, tatandaan daw nito ang sinabi ni Jessica. At ang hirit na tanong ni Jessica kay Kuya, sino ka ba talaga, Kuya? At ang sagot dyan ni Big Brother, "Makikilala mo ko, Jessica, sa takdang panahon," quote and unquote. Samantala, hindi naman makapaniwala itong veteranang broadcaster na magiging posible ang sanib puwersang kapuso at kapamilya. Ani Jessica, and I quote, "Posible pala yung ABS-CBN at ang aming home network, ang GMA, na mag-collab. Nagkasama ang GMA at ang ABS para rito sa collab ng PBB. Who would have thought, di ba?" Yan ang pahayag ni Jessica. At matatandang inanunsyo rin noong big night, noong weekend, na magkakaroon pa ng second season ang naturang kolaborasyon ng GMA at ABS-CBN. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakilala na ang unang 4 na pelikulang lalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF 2025. Unang in-announce ang pelikulang Call Me Mother na pinagbibidahan ni Vice Ganda at Nadine Lustre mula sa ABS-CBN Studios at Idea First Company mula sa direksyon ni June Robles Lana. Pasok din sa MMFF 2025 ang pelikulang Reconnect na pagbibidahan ni Carmina Villaruel, Zoren Legaspi, Gloria Diaz at Gerald Anderson na dinirect ni Jade Castro under Reality MM Studios. Napili rin ngayong taon ang pelikulang Manila's Finest na pinagbibidahan ni Piolo Pascual sa direksyon ni Ray Red
under ng Signal TV. At pang-apat ay ang horror movie na Shake, Rattle and Roll, Evil Origins mula sa Regal Entertainment. Ito ay pagbibidahan ni na Manilyn Reyes, Ivana Alawi, Fiang Smith, Richard Gutierrez, Ryan Bang, Carla Abellana, Lisa Andalio, Francine Diaz, Seth Fedelin, Ashley Ortega, at si Dustin Yu at marami pang iba. Ito ay ide-direct ni na Shugo Praico, Joey De Guzman at Gina Marisa Tagasa. At ginanap ang announcement na yan sa Glorieta Mall, Makati, kasama ang mga nagsilbing host ng event na sina Enchong D at Kaladkaran, kasama ang PBB Celebrity Collab Edition Big Winners Brent Manalo at mga kapwa housemate na sina Esnir, River Joseph at Ralph De Leon. Present sa event si MMFF Executive Committee at Metro Manila Development Authority Chairman Don Artes, Makati Mayor Nancy Binay at Jessie Ejercito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, iisa ang tanong ngayon ng mga Dabarkads. Babalik pa ba si Atasha Mulak bilang host ng longest running noontime show na Eat Bulaga? Ilang buwan na rin kasing absent si Atasha sa EB, kaya naman ang tanong ng mga Dabarkads, mapapanood na ba uli ang mapapanood na ba muli ang dalaga sa noontime show? Base kasi sa pasya ng kanyang talent agency na Viva Artist Agency, mag-focus muna ito sa kauna-unahan niyang serye, ang digital series ng Philippine adaptation ng 2017 Thai heist thriller film na Bad Genius na mapapanood sa streaming platform na Viva One. Ganito naman ang naging tugon ni Atasha tungkol sa posibilidad ng kanyang pagbabalik bilang Dabarkads host. And I quote, "Of course, I would love to if my schedule permits." Kasi sabi ko, I wanna give my 100% sa project. Kailangan po, we need to finish this show muna, tapos tapusin natin yung promo. Of course, I love to. I miss all of them. I miss Dabarkads at yung mga Dabarkads. Ani Natasha sa isang online press conference. Samantala, malapit na ang streaming ng naturang serye sa darating na July 17, kung saan makakasama rin ni Atasha sa serye sina Gab Lagman, Yasin Calyado at Jairo Sakino. Siniguro ng direktor nitong si Derek Cabrido na hindi lang magiging entertaining ang palabas, kundi educating dahil tatalakayin rin nito ang estado ng edukasyon sa bansa. Bukod dito ay sinabi niya na very proud siya sa Viva dahil sa directive nito na ipakita ang relationship ng apat na bida sa kanilang mga pamilya para maipaliwanag ang kanilang mga desisyon at aksyon. Idin rin ng direktor ang isang mahalagang bagay, and I quote, "We don't want to send a wrong signal that we're encouraging cheating. We made sure that the moral lesson is there." At kasama rin sa Bad Genius, the series sina Romnick Sarmenta, Yayo Aguila, Irma Adlawan, Sara Labati, Gold Asaron, Art Acuña, Lander Vera Perez, Lester Liansang, Andrea Babera, Kigan De Jesus, Alex Payan, Ash Joel at si Kyoso Ginto. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista na inihatid po sa atin ni Mama JT. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo.
Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.